Welcome sa Cloudy Movie Recap. Kapag dumarating ang Chinese New Year, sabik na sabik ang lahat na panoorin ang Lion Dance. Isa itong kahangahangang tradisyon ng mga Chino na pinagsasama ang sayaw, musika, at martial arts sa iisang pagtatanghal. Mula pa noong sinaunang panahon, naging popular na ang Lion Dance at ipinapasa ito mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang tanawin ng sumasayaw na leon ay agad na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga bayan, at nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan sa kabila ng hirap ng kasalukuyan. Mayroong dalawang estilo ng Lion Dance na tinatawag na Hilaga at Timog. Ang Timog na Lion Dance ay mas karaniwan at mas masigla, sa pamamagitan ng pagtalon, paggalaw, pag-iwas, paglusob, pag-ikot, at paglukso, na ipapakita ng mga mananayaw ang pagiging mabangis at buhay na buhay ng leon. Dalawang leon ang naglalaban para sa isang ulo ng Letsugas. Ang leon na may pinakamahusay na galaw ng paa at katawan ang siyang mananalo sa laban. Maraming mananayaw ang nag-alay ng kanilang buong buhay upang maging lion dancer, ngunit kakaiba si Gion. Hindi niya kailanman naisip na maging mananayaw, pero mahilig siyang manood ng lion dance. Dumaan siya sa karamihan upang mas mapanood ito ng malapitan, ngunit nahuli siya ng isang matipuno at matapang na lalaki na nagngangalang Chad. Binyuli ni Chad si Gion at kinuha ang kanyang pulang sobre ng pera. Bigla na lamang, isang mananayaw na nakasuot ng pulang lion costume ang sumunggab sa sobra at hinamon si Chad sa isang paligsahan ng pagtikim ng Letsugas. Ang mananayaw na may maskara ay halatang eksperto at napakakinis ng kanyang mga galaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, natalo niya si Chad at ibinalik ang sobre kay Gion. Hindi matanggap ni Chad ang kahihiyan at gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod ng pulang leon. Tinulungan ni Gion ang mananayaw na makatakas sa pamamagitan ng pag-alok ng sakay sa kanyang bisikleta. Narating nila ang tuktok ng isang burol kung saan namumukadkad ang magagandang bulaklak ng cotton tree. Ibinunyag ng mananayaw ang kanyang pagkatao at ang kanyang pangalan ay Gion rin. Sa totoo lang, ito ay isang karaniwang pangalan ng babae, ngunit pinangalanan siyang Gion ng kanyang mga magulang dahil naniniwala silang magdadala ito ng swerte. Ang babae ay isang dance champion at ambasador ng nalalapit na taunang kompetisyon ng Lion Dance. Gusto niyang sumali si Gion sa kompetisyon at ibinigay sa kanya ang ulo ng leon. Kailangan niyang maging matapang at pakinggan ang tinig sa kanyang loob na nagsasabing, huwag kang maging mahinang pas ang laging binubuli, maging mabangis kang leon. Biglang bumagsak ang isang bulaklak sa kanyang ulo. Itinuturing itong magandang senyales ngunit nag-aalangan pa rin si Gion. Umuwi siya para kumain ng hapunan kasama ang kanyang lola. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang mga magulang na ilang taon nang nasa malayo. Nagtatrabaho sila sa isang construction site sa Guangzhou araw at gabi upang makapag-ipon ng pera para sa magandang kinabukasan ni Gion. Ngunit ang tanging gusto lang ng batang si Gion ay makapiling ang kanyang mga magulang. May magandang premyong pera din ang Lion Dance Competition at ito ay gaganapin sa syudad kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Nakita ito ni Gion bilang isang magandang pagkakataon upang maipagmulaki siya ng kanyang mga magulang. Tuwing bisperas ng bagong taon, palagi siyang nananalangin na umuwi ang kanyang mga magulang, ngunit sa pagkakataong ito, nananalangin siyang manalo sa kompetisyon. Kailangan ni Gion ng ilang kasamahan sa grupo kaya kinabukasan ng umaga, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang matalik na kaibigang si Kat. Tumanggi si Kat sa una, pero nang mapansin niya ang mga magagandang babae sa poster ng kompetisyon, agad siyang pumayag. Ang susunod nilang kailangan ay isang drummer. May kilala si Kat na matabang lalaki na ang pangalan ay Doggy, na magaling maghiwa ng karne, baka magaling din siya sa drumsticks. Tinanggap ni Doggy ang pagiging drummer kapalit lamang ng libreng pagkain at matutuluyan. Labis ang tuwa ni Gion sa pagkabuo ng kanilang koponan. Buong yabang siyang tumawid sa kalye habang buhat ang ulo ng leon. Bigla na lamang dumating si Chad at ang kanyang barkada. Ininsulto nila ang mga magulang ni Gion at winasak ang ulo ng leon. Pagkatapos, binugbog nila si Gion at ang kanyang mga kaibigan, na nag-iwan ng maraming pasa sa kanilang katawan. Tumayo ang mga kawawang bata sa bubungan at pinagmasdan ang mga profesional na koponan ng Lion Dance sa kanilang nayon. Gusto ni Gion na maging katulad nila, hindi na ang mahinang pas ang palaging binubuli, kundi isang liyong may tapang na handang umatungal.
Dahil sa bagong lakas ng loob, nagtungo sila sa templo upang hanapin ang pinakamahusay na lion dancer na maaaring pumayag na turuan sila. Ilang araw silang naghintay para makilala ang matandang lalaking naninirahan doon. Binigyan sila nito ng mapa papunta sa dakilang guro, ngunit nagkamali sila ng lugar. Binigyan sila muli ng panibagong mapa, ngunit hindi pa rin ito gumana. Sa huli, isinama na nila ang matanda sa paghahanap, at laking gulat nila nang makarating sila sa isang tindahan ng tuyong isda. May isa lang lalaking naroon, si Qiang Sifu, na mukhang karaniwang mangingisda at hindi halatang profesional na lion dancer. Ngunit sa masusing pagmamasid, napansin ng mga bata ang tagong talento niya. Sinimulan nilang sundan siya, tinulungan sa paghahatid ng isda, at hininga ng pabor na turuan silang sumayaw ng lion dance. Paulit-ulit silang tinanggihan ni Qiang, ngunit hindi sila sumusuko. Pagkatapos ng ilang araw ng pangungulit, napuno si Qiang at ininsulto ang mga bata. Ngunit buong tapang na sumagot si Gion gamit ang kanyang paboritong tula ni Libay, lahat ng bagay ay may silbi sa kanilang pagkatao. Naniniwala siyang meron din silang talento. Pagod na siyang apak-apakan at hamakin. Gusto niyang magkaroon ng respeto at lakas ng loob na harapin ang mundo. Sa mga salitang ito, na-inspire si Qiang at pumayag ng turuan sila. Araw-araw silang nagsasanay kay Qiang at kumakain ng maraming isda upang lumakas. Isang gabi habang kumakain, aksidenteng nabanggit ni Kat ang tungkol sa pagsasanay sa harap ng asawa ni Qiang. Nagalit ito at umalis, pero kalaunan ay bumalik dala ang dating costume ni Qiang. Siya na ang baalang maghatid ng isda para makapagturo si Qiang. Labis na humanga ang mga bata sa suporta ng ginang at nangakong sila na lang ang maghahatid ng isda at magsasanay sa kanilang libreng oras. Dati nang mahusay na lion dancer si Qiang, ngunit hindi sapat iyon para bumuhay ng pamilya. Pagkatapos ng kasal, napilitan siyang tumigil at magtrabaho bilang mangingisda. Ngayon, nais niyang makamit ng mga bata ang kanilang pangarap. Pagkalipas ng ilang linggo ng pagsasanay, iminungkahi ni Qiang na magkaroon sila ng paligsahan laban sa isa pang koponan bilang pagsubok. Sa Picking the Lettuce na labanan, agad silang natalo ng profesional na kalaban. Nawala ang pag-asa ng mga bata at nakaramdam ng kabiguan. Ngunit hindi pinayagan ni Qiang na mawalan sila ng loob. Wala man silang lakas at talento, meron silang pinakamahalagang bagay sa tagumpay, determinasyon. Kinabukasan, sinimulan nila ang pagsasanay sa paglalakad sa mga poste. Mabilis ang paglipas ng mga araw at dumating ang araw ng pagpili ng opisyal na kalahok. Para makasali sa kompetisyon, kailangang labanan nila ang team na tumabla sa laban. Pinangalanan ni Gion ang kanilang koponan na Saltfish, at muli silang makakalaban ng dating tumalos sa kanila. Habang bumibili ng tubig, nakita ni Qiang ang kanyang asawa na mag-isang naghahatid ng isda. Naramdaman niyang siya ay isang pabigat. Sinabi niyang siya na ang magtutuloy ng paghahatid, ngunit hindi pumayag ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, si Qiang ang sumuko sa pangarap nito, at hanggang ngayon ay pinagsisisihan niya iyon. Ngayon, dapat niyang ipagpatuloy ang laban. Nagmadaling bumalik si Qiang sa kompetisyon, ngunit tapos na ito. Tahimik na nakaupo ang Saltfish sa isang sulok. Akala niya ay natalo sila, pero nagkamali siya. Nakapasa sila. Papunta na sila sa Guangzhou, nagdiwang sila at kumain ng masarap na pagkain bilang selebrasyon. Ngunit si Gion ay agad umalis, bumalik na ang kanyang mga magulang. Laking pasasalamat niya sa Diyos. Ngunit hindi ito ang iniisip niyang pag-uwi, bumalik lang sila dahil naaksidente ang ama ni Gion sa construction site at ngayon ay nasa koma. Isang himala na lang ang makakagising sa kanya. Nakalimutan ni Gion na ipanalangin ang kaligtasan ng kanyang mga magulang. Ngayon, siya na ang padre de pamilya. Nangakong babalik siya para sa kompetisyon, sumakay siya ng bus papuntang Guangzhou para ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang ama. Kailangan niyang kumita upang suportahan ang pamilya at ipagamot ang ama. Bukod sa construction, kumuha pa siya ng iba't ibang part-time jobs. Halos wala siyang makain at matulugan. Puno ng pasa ang kanyang mga kamay at paa. Pero hindi siya sumusuko. Tinutulungan rin siya ng kanyang mga kaibigan at si Qiang upang makabalik siya sa kompetisyon. Pero sa ngayon, parang pangarap na lang ito. Isang gabing umuulan, habang naghahatid siya ng parcel, muling nag-cruise ang landas nila ng babae, ang dating performer. Nalungkot siya nang malaman niyang sumuko na si Gion.
Iniwan din niya ang lion dance dahil sa kagustuhan ng kanyang ama. Pero gusto sana niyang makita ang isang kapangalan niyang lumaban sa kompetisyon. Lumalapit na ang araw ng paligsahan, at puno ang syudad ng mga dance teams mula sa buong bansa. Nakasalubong ni Gion ang isa sa kanila, at muli siyang pinahiya. Tinawag siyang besurero at talunan. Naisip niya, hindi ito ang buhay na gusto niya. Gusto niyang mangarap, kahit sandali lang. Umakyat siya sa bubungan at sumayaw ng lion dance mag-isa hanggang bukang liwayway. Pagkatapos, iniwan niya ang ulo ng leon at nagmamadaling sumakay ng bus. Araw ng lion dance competition, habang naghihintay ng bus, niyaya siya ng kasamahan na panoorin muna ang kompetisyon. Si Kiang ang lumalaban para sa saltfish. Alam niyang hindi na siya kabataan para manalo, pero gusto niyang ipakita kay Gian na hindi dapat sumusuko. Sa unang round, kailangang tumawid sa makitid na tulay at poste para makuha ang gintong bola. 4 lang ang makakapasok sa semifinals. Lahat ng team may 2 leon, ang saltfish, 1 lang. Pinagtulakan sila ng ibang koponan. Kaya inilabas ni Kiang ang kanyang lihim na sandata, ang kanyang mabahong paa bilang mangingisda. Umiwas ang kalaban pero may ibang may dalang air freshener. Muntik na silang matalo pero biglang may dumating. Si Gian tumalon siya, umakyat sa poste, at nakuha ang gintong bola. Nag-ingay ang buong arena, maging si Chad ay humanga. Umabot ang saltfish sa finals. Kailangang magsayaw sa isang gumagalaw na platform, at hindi dapat matapakan ang mga prutas sa sahig. Natalo ang team ni Chad. Ang kalaban nila ngayon ay ang team na minaliit si Gian noon, sa Picking the Lettuce, ang unang makakuha ng garland ng bulaklak ang panalo. Sinadyang tap-okan ng kalaban ang paa ni Gian at itinulak siya, pero kumapit siya at tumalon muli. Napunit ang bulaklak kaya idineklara itong tabla. Para matukoy ang panalo, parehong team ay kailangang sumayaw sa poste. Kahanga-hanga ang galaw ng kalaban. Si Gian na may sugat na ang paa, pero sinabing, ang tunay na leon ay lalaban hanggang huli. Sumayaw sila ni Kat. Isa na lang ang hakbang, tumalon papunta sa huling platform. Tumingin si Gian sa sky pillar, isang simbolo na may bundok sa buhay na hindi kayang akyatan. Pero hindi ngayon. Lalaban siya. Pinapanood siya ng lahat. Malakas ang hangin, yumanig ang poste. Dumating sina Doggy at Chad para hawakan ito. Kinuha ni Gian ang tambol. Sumabay ang ibang koponan sa pag-awit ng tambol, lahat ay sumuporta sa saltfish. Hiniling ni Gian kay Kat na itulak siya. Tumalon siya papunta sa sky pillar. Nahulog siya sa tubig pero naiwan ang ulo ng leon sa tuktok ng haligi, naabot niya ang lahat ng pinangarap niya. Napahanga ang kanyang mga magulang. Napukaw ang ama sa koma. At higit sa lahat, naging mabangis siyang leon. Dumating ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng bansa, sabik na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Kabilang sa kanila si Xiuong, isang Chinese martial arts master na namangha ang mga tao sa kanyang magagandang galaw, kahangahangang pinagsama ang Taekwondo, Wu, at kanluraning boxing. Napakainit ng enerhiya sa arena, ngunit ito ay bahagi lamang ng maingat na inihandang palabas ng isang organisasyon ng kung fu na naglalayong makahikayat ng mga bagong estudyante. Biglang nagkaroon ng aberya sa kanilang palabas, ang isa sa mga pangunahing kalahok ay hindi dumating. Si Xiao Yan, ang dalagang namumuno sa grupo, ay hirap na pigilan ang pagkasira ng ilusyon. Samantala, 3 kaibigang lion dancer na salat sa pera ang nanunood sa gilid. Isang ideya ang sumagi sa kanilang isip, mabilis na paraan upang kumita. Nagmamadali silang pumunta sa backstage at inalok kay Xiao Yan ang kanilang tulong, kapalit ng bayad. Sa kagipitan, pumayag ito. Si Gian, isa sa kanila, ang agad na inihanda at itinulak sa entablado. Ang guro ng kung fu, na walang kaalam-alam na si Gian ay hindi kabilang sa palabas, ay agad nagpakitang gilas. Sinubukan ni Gian na gawing maayos ang lahat sa pamamagitan ng tradisyonal na pambungad ng Chinese Kung Fu, ngunit nauwi ito sa kaguluhan ng siya ay mahawakan ng mahigpit ng master. Sa pamamagitan ng kakaibang teknik na tinawag na match cup, nagtapos ang master sa isang kahangahangang galaw, na umani ng masigabong palakpakan at papuri. Agad siyang naging paborito ng mga tao, at mabilis na ginamit ng organisasyon ang kanyang pangalan para sa promosyon. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tagumpay. Mula sa madla, isang kilalang boksingero na si Qin Yan ang bumusina ng hamon, tinawag na peke ang palabas at hinamon ang guro sa isang tunay na laban. Napilitan ang guro na pumayag.
Subalit, nang magsimula ang laban, lumitaw ang kanyang mga kahinaan. Sunod-sunod na matitinding suntok ang kanyang tinanggap, hanggang sa lumabo ang kanyang paningin at tuluyang pinabagsak ni Qin Yan gamit ang kanyang tanyag na galaw. Nabigla ang mga tao, napahiya ang guro, at labis ding nadismaya ang organisasyong kumuha sa kanila. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi pa nabayaran si Gian at ang kanyang mga kaibigan. Nang lapitan nila si Xiao Yan, ipinaliwanag nitong wala pang pambayad ang organisasyon at nangakong ibibigay ito sa ibang araw. Iniwan lamang sila ng address at numero ng telepono. Labis na nanghina ang tatlo. Dumating sila sa lungsod para maghanap buhay, ngunit ngayon wala silang makuha. Kinagabihan, bumalik sila sa inuupahang kwarto, nagluto ng instant noodles at nagpahinga, pilit kumikapit sa pag-asang gaganda pa ang sitwasyon. Determinado si Gian dahil may sakit ang kanyang ama na walang insurance, kaya't nagsikap siyang magtrabaho sa konstruksyon. Ngunit nang umuwi siya, natuklasan niyang nahuli ang kanyang dalawang kaibigan na hindi nagbabayad ng renta. Lalong lumala nang tanggalin sila ng manager sa trabaho dahil sa akusasyong pagnanakaw ng gamit. Kahit nasa ilalim ng matinding pagsubok, hindi sumuko si Gian. Habang naglalakad ng walang patutunguhan, nadiskubre niya ang isang maliit na paaralan ng martial arts na pag-aari ni Xiao Yan. Pagpasok niya para kunin ang bayad, nasaksihan niya itong inaaway ng mga estudyante ng kalabang paaralan na pinamumunuan ni Boss In. Pinipilit siyang ibenta ang kanilang lugar. Hindi nakatiis si Gian at tinangkang tumawag ng pulis, ngunit nahuli siya at sinaktan ng mga bully. Nang hindi na niya matiis, bigla siyang nagpakawala ng Lion Claw technique na kanyang natutunan. Sa matinding laban, nagulat ang lahat ng matagumpay niyang Naple Ace ang mga bully. Pagkatapos ng kaguluhan, ang una niyang inalala ay ang kanyang telepono, na tanging paraan para makausap siya ng kanyang mga magulang. Nang makita niyang ligtas ito, napaiyak siya sa ginhawa. Lumapit si Xiao Yan at humingi ng tawad. Pagkaraan, binayaran niya si Gian at ipinakita ang isang poster ng boxing tournament, tinanong kung nais niyang sumali. Tumanggi si Gian, sinasabing hindi siya marunong lumaban. Ngunit nang marinig niyang maaaring kumita ng kahit 100 yuan, nagsimula siyang mag-isip. Sa huli, bumalik siya at tinanggap ang alok, umaasang makakabili ng gamot para sa kanyang ama. Ipinakilala siya ni Xiao Yan sa parehong guro ng kung fu na minsan nang natalo sa entablado. Nagbiro ito, hindi ka na pala magpapanggap lang, gusto mo na ring maging tunay na mandirigma. Ngunit ipinagtanggol ni Xiao Yan si Gian at hinamon ng guro na turuan ito. Sa kanilang sparring, mabilis na ipinakita ng guro ang kanyang kahusayan at pinaalala kay Gian na ang martial arts ay hindi lamang palabas kundi pagtitiyaga, tamang tiyempo, at puso. Samantala, muling bumalik ang mga bully kasama ang kanilang boss na si Qin Yan, ang parehong boksingerong nagpahiya sa guro. Pinipilit nilang bilhin ang paaralan sa murang halaga. Ngunit matatag na tumutol si Xiao Yan. Dumating ang isang sulat mula sa hukuman na nagsasabing malapit nang makumpiska ang paaralan kung hindi mababayaran ang kanilang pagkakautang. Lalong nagmalaki si Qin Yan, ngunit tumanggi pa rin si Xiao Yan na sumuko. Nagpasya silang pansamantalang isara ang paaralan at magtuon ng pansin sa pagsasanay. Nakipagkasundo si Xiao Yan na kapag nanalo sila sa torneo, paghahatian nila ang premyo, 80% para sa paaralan, 10% para sa guro, at ang natitira ay para kay Gaiyun at sa kanyang mga kaibigan. Dahil walang sapat na pera, tumira silang lahat sa bakanteng lote malapit sa hindi pa tapos na bahay ng guro. Sa kalaunan, iminungkahi ng guro na magbenta sila ng noodles upang kumita. Dati siyang may sariling tindahan, ngunit dahil mahina na ang kanyang paningin, hindi na siya makapagluto ng maayos. Sa tulong ni Gian at ng kanyang mga kaibigan, unti-unting bumuti ang negosyo. Habang lumalakas ang negosyo, mas lalo ring tumibay ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Isang gabi, habang tinitingnan ang mga lumang litrato ng kanyang kabataan, nakaramdam si Xiao Yan ng paghanga kay Gian. Ang kanyang dedikasyon at kabab ang loob ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Dahil dito, mas lalong nagsikap si Gian sa kanyang pagsasanay hanggang sa magbago ang kanyang katawan, mas malakas, mas mabilis, at mas handa. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa isang malaking boxing event na pinamumunuan ni Qian Chuyen, may-ari ng isang gym na naghuhubog ng mga batang kampyon. Sa isang panayam, sinabi nitong kung may makakapagpakitang gilas sa kanya, maaari itong sumali sa kanyang gym ng libre. Nagtanong si Gian kay Xiao Yan kung sino ba talaga ang taong iyon. Sinasabi niya kay Gian na si Qian Chuyen ang tunay na may-ari ng boxing gym na minsang naghamon sa kanilang paaralan.
Ang taong nagnanais maagaw ang kanilang eskwelahan ay si Jin Muyen, na matagal nang nagbabalak kunin ang kanilang espasyo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Simpleng ngunit matindi ang format, hinati ang mga manlalaro sa mga grupo. Kalahati agad ang matatanggal habang ang iba ay uusad batay sa sistema ng puntos. Nagsimula na ang laban, ngunit nagkaproblema agad dahil wala silang handang tugtog para sa kanilang pagpasok. Napilitan silang gumamit ng tradisyonal na kantang karaniwang inaawit ng mga wrestler. Nang pumasok ang kanilang grupo na iyon ang musika, pinagtawanan sila ng mga tao. Ang unang lumaban ay isang baguhan mula Brazil na si Sipo. Mayabang at puno ng kumpiyansa, itinuro niya si Gion at idineklarang tatalunan niya ito sa loob ng isang round. Tumunog ang kampana at nagsimula ang laban. Tinamaan ng malakas na suntok si Gion. Habang nagdiriwang ng maaga si Sipo, iniisip na panalo na siya, bumangon si Gion na galit at handa ng lumaban. Muling umatake si Sipo, ngayon ay todo bigay, ngunit unti-unting humihina ang kanyang mga suntok. Lumipas ang 3 minuto at hindi niya natapos ang laban. Pagsapit ng ikalawang round, muling tinamaan ng malakas si Gion, ngunit sa bawat bagsak ay bumabangon pa rin siya. Nabigla ang madla, pati ang mga komentarista at si Sipo mismo, sa kanyang matinding tibay. Sa kalaunan, napagod si Sipo at naubos ang kanyang lakas. Doon ginamit ni Gion ang tradisyonal na martial arts ng kanilang baryo na hinaluan ng teknik ng lion dance. Matalino ang kanyang estratehiya, ginamit niya ang kanyang mga paa upang pigilan ang enerhiya ng kalaban at harangin ang bawat atake. Pinayuhan siya ng guro mula sa gilid, gamitin mo ang lakas kung saan mahina ang kalaban. Doon napansin ni Gion na may iniindang sugat si Sipo sa binti. Ginamit niya ito sa kanyang kalamangan, hinaharang ang mga sipa at ibinabagsak ang mga tama. Hanggang sa bumigay ang binti ni Sipo at hindi na siya makatayo ng maayos. Sa huli, hindi na nakapagpatuloy si Sipo at si Gion ang idineklarang panalo. Nag-eksplosyon ng hiyawan mula sa mga tao habang binibilang ang puntos. Pagkatapos ng laban, lumapit si Kyung Chuyen, ang host, upang ipresenta ang mga gantimpala. Ngunit bago pa makapanood ang lahat ng laban ni Chin, ginulat niya ang buong madla ng talunin ng kanyang kalaban gamit lamang ang ilang mabilis na suntok. Ipinaliwanag ni Teacher Kyung na ang lakas ni Chin Ren ay nagmumula sa kanyang matitinding suntok, walang sayang na galaw, puro lakas lamang. Ibinahagi rin niya ang kanyang nakaraan, na minsan silang nagtayo ng martial arts school kasama ang ama ni Xiaoyan, isang iginagalang na master sa gabi na nagturo ng maraming kabataan. Ngunit nagbago ang lahat nang lumabas si Chin Yen, kinukutya ang tradisyonal na martial arts at tinawag itong walang silbi. Hinamon niya ang mga guro mula sa iba't ibang paaralan at tinalo sila isa-isa, kabilang ang ama ni Xiaoyan. Mula noon, naniwala ang mga kabataan na mas mataas ang boxing. Pinalala pa ito ng mga ulat sa pahayagan. Nais ipakita ng guro na mali ito, kaya hinamon niya si Chin Yen, ngunit siya ay nabagsak ng isang malakas na suntok. Dahil dito, nagkaroon siya ng pinsala sa ugat at bahagyang pagkabulag. Doon niya tunay na naunawaan na kailangang magbago ang lumang pamamaraan. Masusing pinag-aralan ng guro ang martial arts, inihambing ang silanganin at kanluraning estilo. Natuklasan niyang ang left, o Burmese bare knuckle boxing, ay nagmula rin sa mga tradisyonal na teknik. Nakabuo ang guro ng kakaiba at mas advanced na pamamaraan, pagsasanib ng tradisyonal na martial arts at modernong left techniques. Mula noon, mas lalo pang nagsikap si Gion sa kanyang pagsasanay, pinatalas ang kanyang mga galaw at pinahaba ang kanyang tibay. Isa-isa niyang tinatalo ang mga kalaban sa torneo. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga panalo, lalo na ang Lions Pa move, at nagsimulang magulat ang media. Ngunit isang mas tanyag na pangalan ang nasa unahan, si Rasan, ang walang talong kampyon. Doon tinipon ni Guro Kyung ang lahat at sinabi, huwag ninyong aksayahin ang oras sa pag-aaral ng mga kalaban ni Rasan. Siya mismo ang aralin ninyo. Kung gusto ninyong maging pinakamagaling, talunin ninyo ang pinakamagaling. Kaya malinaw ang misyon, talunin si Rasan at patunayan sa mundo na may halaga ang ating landas. Samantala, naghahanap din si Xiaoyan ng pinansyal na suporta. Lumapit siya sa mga negosyanteng maaaring mag-invest bilang sponsor ni Gion. Sa kabilang panig naman, nagpunta si Kyung sa mga dating kaibigan ng guro upang humingi ng karunungan. Ngunit isa-isa silang tumanggi at mas nais nilang balik-balikan ang nakaraan kaysa turuan. Iba ang plano ng guro. Sabi niya, kailangan matutunan ni Mong kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa mga biglaang atake. Kailangan niyang kontrolin ang hindi nakikita.
Kaya nagsimulang matuto si Mong ng maraming bagong bagay. Pagkaraan, isang sorpresa ang dumating. May nagpadala ng alok kay Xiaoyan para maging sponsor nila. Sabik silang nagpunta ni Mong upang makilala ang hindi kilalang negosyante, ngunit nagulat sila nang malamang si Chuyen pala ito, ang mismong dahilan kung bakit nagsara ang paaralan niya. Ngayon, inalok sila ni Chuyen, ibenta raw ni Xiaoyan ang paaralan kapalit ng malaking halaga, at gusto rin niyang si Mong ay lumaban para sa kanya bilang kanyang estudyante. Galit na galit si Xiaoyan at diretsyong tumanggi. Umalis sila ni Mong at ginugol ang buong araw sa pag-uusap, pilit hinahanap ang paraan upang makaalpas sa kaguluhan. Upang maibsan ang galit, dinala ni Xiaoyan si Mong sa parke. Unti-unting napawi ang init ng ulo at nauwi sa tawanan ang kanilang usapan. Sa panibagong sigla, sumabak sila sa mas maraming laban at nagsimulang manalo. Umangat ang puntos ni Mong at nakatutok na ngayon ang lahat sa paparating na laban. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Sarado pa rin ang paaralan ni Xiaoyan dahil sa kakulangan sa pera at ginagawang balita ng mga pahayagan ang kanilang pinagdadaanan. Ang tanging pag-asa na lang ay manalo sa kompetisyon at gamitin ang premyong salapi upang muling mabili ang paaralan. Sobrang bigat ng presyon. Dumating ang araw ng malaking laban. Sa pagkakataong ito, haharapin ni Mong si Rasan, ang pinakatanyag at walang talong kampyon. Kabado at tensyonado si Mong habang naglalakad-lakad sa labas ng arena. Pinayuhan siya ni Kyuong. Matanda na si Rasan, pero malakas pa rin. Samantala, pumasok si Rasan na mayabang ang tindig. Nagsimula ang laban. Ginawa ni Mong ang lahat, ngunit sobrang sanay na si Rasan sa kanyang mga galaw. Alam na niya ang estilo nito. Napakalakas ni Rasan at sinimulang bugbugin si Mong nang walang tigil. Ang tunay na lakas ni Rasan ay hindi lamang sa kanyang kamao, kundi sa kakayahan niyang pahinain ang loob ng kalaban. Eksaktong iyon ang ginawa niya kay Mong sa unang round. At lalo pang lumala ang sitwasyon dahil tiwaling referee ang namumuno. Pagkatapos ng oras, sinadyang pinatagal ng referee ang pagtigil, kaya't malinaw na hindi patas ang laban. Nagprotesta ang guro, ngunit binigyan lamang siya ng dilaw na card. Nagsimula ang ikalawang round. Muli, marahas na binugbog ni Rasan si Mong. Halos hindi makadepensa si Mong sa mga mabibigat na suntok at sipa. At higit sa lahat, lumabag si Rasan sa mga patakaran, gumamit siya ng ground attacks na hindi pinapayagan, dahilan upang masaktan ng husto si Mong. Galit na galit si Kyuong at nagreklamo, ngunit sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng awtoridad ng pulang card. Wala siyang nagawa kundi umalis sa entablado. Ngayon, wala ng coach si Gian na susuporta sa kanya, tanging matibay na determinasyon na lang ang natitira. Pinanood ni Kyuong ang lahat mula sa TV sa ibang silid. Pinisil niya ang kanyang mga kamao at tahimik na nangako, sasanayin ko siya hanggang sa huli. Ngunit ang problema, alam ni Rasan ang bawat mahinang punto sa katawan ng kanyang kalaban. Kaya niyang hulaan ang bawat galaw. Kung susunod si Gian sa karaniwang taktika, siguradong matatalo siya. Kaya kailangan niyang baguhin ang laban. Walang coach, naramdaman ni Gian ang panghihina. Sunod-sunod ang mga malalakas na atake ni Oren gamit ang lahat ng kanyang mag-agarang galaw. Natapos ang round na iyon. Pagkatapos, sinabi ni Xiaoyan kay Gian na ang referee ay binayaran din ni Chuyen. Naintindihan ni Gian ang lahat at nagnitngit sa galit. Nagsimula ang susunod na round at sa pagkakataong ito, binago ni Gian ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Nahirapan si Rasan na basahin ang kanyang mga galaw, ngunit mabilis itong nakaangkop at muling binugbog si Gian. Laking gulat ng lahat nang makita nilang paulit-ulit na bumabangon si Gian. Sa huli, tinarget ni Rasan ang knockout, ngunit inilabas ni Gian ang kanyang lihim na sandata, ang half card. Nakita iyon ni Rasan, ngunit hindi niya inasahan ang kasunod. Napatumba si Oren. Napahinto ang buong arena. Sa isang sipa, nawalan ng malay si Oren. Nagawa ni Mong. Hindi lang siya nanalo sa laban, naibalik niya ang dangal at kinabukasan nila. Tahimik na nanunood si Chuyen, ngunit nangyari ang hindi niya inaasahan. Tumayo siya at umalis sa arena na puno ng pagkadismaya. Ang iba na may nagdiwang at binati si Gian. Pagkatapos ng lahat, tinawagan ni Gian ang kanyang mga magulang at inaya silang pumunta sa syudad. Inayos din niya ang pagpapagamot ng kanyang ama sa ospital. Samantala, pinaalalahanan siya ni Kyuong na bagamat nanalo siya, ang susunod na kalaban ay si Jinyen, isang matandang master na kakaiba. Ngunit sa oras na iyon, mas pinili nilang ngumiti at ipagdiwang ang tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Bigla na lamang nabili ang malaking bakuran na pinagsasanayan nila.
Nasira ang tanging lugar ng kanilang pagsasanay. Walang babala, walang pagkakataong mailigtas. Hindi yun malas, kundi sabotahe. At ang may pukona, si Chu Yen. Kasunod noon, isang nakakahiya at peking video ang lumabas online. Ipinapakita raw doon si Gion na binubugbog ang kanyang mga estudyante. Malinaw na inedit at kasinungalingan, pero hindi yun pinansin ng publiko. Kumalat ang galit. Mula sa kasikatan, unti-unting bumagsak ang pangalan ni Gion sa iskandalo. Ilang linggo lang, nakansela ang final match. Panalo si Chin Yen nang hindi nakikipaglaban. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ni Gion. Isang araw, inatake si Gion ng matindi. Nagsumamo ang kanyang ina na umuwi na lang siya. Umabot na sa kanilang baryo ang balita ng kanyang pagbagsak. Pati ang perang dapat niyang makuha, binawi rin. Napilitang magsara ang paaralan ni Xiao Yan at umalis siya patungo sa ibang bansa. Bago rin umalis si Gion pabalik sa baryo, may nangyaring di inaasahan. May isang reporter na kakampi ni Kyuong ang naglabas ng litrato mula sa laban. Mapapansin doon na makapal ang gloves ni Chin Yen, at tila may kakaibang bagay sa loob nito. Naisip ni Kyuong ang sobrang lakas ng mga suntok noon. Doon niya naalala, may nakatagong bato sa loob ng gloves. Hindi na nila kayang ipawalang bisa ang laban. Huli na, ngunit alam ni Kyuong na may dapat silang gawin. Nang magbukas ng bagong branch si Chu Yen ng kanyang boxing gym, nagkaroon ng engranding seremonya. Lahat ng kampiyon ay naroon. Bigla na lang pumasok si Gion sa ring at hinamon si Chin Yen. Hindi lang basta laban, kundi isang pagsubok ng Chinese Kung Fu laban sa boxing ni Chin. Unay tumanggi si Chin, ngunit nang insultuhan ang boxing, nap-icon siya at pumayag. Bamulong si Kyuong kay Gion, may isang pagkakataon kang patunayan na nandadaya siya. Nagsimula ang laban. Handa si Gion, hindi lang para manalo, kundi para ilantad ang katotohanan. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahihirap na dinudurog ng sistema. Matitindi ang suntok ni Chin, ngunit tiniis ni Gion. Sa bawat tama, sinuri niya ang gloves, hinahanap ang katigasan. At nang tuluyan niyang makumpirma, bumaling siya sa tradisyonal na kaalaman ng martial arts, ang Thousand Dragon Style, ang Chess Style, at ang Closed Fist Technique. Paulit-ulit niyang tinatamaan ang gloves hanggang sa pumutok ito. Bumagsak ang mga bato, nagulat ang buong crowd, nabunyag ang pandaraya, nawalan ng suporta si Chin at iniwan ng kanyang mga sponsor. Nagpatuloy ang laban, ngunit wala ng gloves si Chin. Bare-handed, hinarap niya si Gion. Ngunit muling ginamit ni Gion ang Closed Fist Technique. Sunod-sunod ang mga tama hanggang sa bumagsak si Chin at hindi na makatayo. Nalantad ang mga tiwaling organizer. Napilitang umamin ng Martial Arts Federation sa kanilang pagkakamali. May isang mayamang negosyante na nag-alok na suportahan si Gion. Sa wakas, nagbago ang kanyang kapalaran. Narinig ni Xiao Yan ang balita mula sa ibang bansa. Nakipag-ugnayan siya kay Gion at muling nabuo ang kanilang ugnayan. Binuksan nila muli ang martial arts school, ipinangalan ito sa kanilang lumang guro bilang parangal. Naibalik ni Gion ang kanyang pamilya sa syudad at naipagamot ng maayos ang kanyang ama. Sa huli, magkasama silang lahat, si Gion, ang kanyang guro, at mga kaibigan, sa parke ng lungsod, nakatingala sa malayang kalangitan, dala ang pagmamalaki sa lahat ng pinagdaanan nila. At doon nagtatapos ang pelikula.